Sa tahimik na bayan na San Rafael, nakilala si Lila bilang isang dalagang mahirap, ngunit masipag at matatag. Ulila na siya sa magulang, ngunit hindi iyon naging hadlang upang ipagpatuloy ang buhay. Marunong siyang dumiskarte, nagtitinda ng lutong pagkain tuwing umaga at naglalabada tuwing hapon upang mabayaran ang inuupang maliit na bahay. Kahit maraming pagsubok ang dumaan, nanatiling malakas ang loob ni Lila. Siya'y palangiti, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay nakatago ang mga lungkot at hirap ng buhay. Si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, ay kabaliktaran ng kanyang sitwasyon. Isa na itong matagumpay na engineer at may kaya sa buhay. Kahit abala sa trabaho, madalas na dinadalaw ni Marco si Lila sa kanyang bahay. Hindi siya kailanman nakakalimot, kahit pa magkaibang mundo na ang kanilang ginagalawan. Isang gabi, habang umiinom sila ng kape sa harap ng bahay ni Lila, napunta ang usapan sa buhay pag-ibig. "Alam mo, Lila," pabirong sabi ni Marco habang nakatingin sa bituin, "sigurado akong virgin ka pa." Napatingin si Lila kay Marco. Tumaas ang kilay at may bahid ng hamon sa boses ang sumagot. "Gusto mo ba subukan?" Natigila si Marco. Hindi niya inasahan ang matapang na sagot ni Lila. Titigan niya ito. Naghahanap ng kaseryosohan sa mukha nito. Ngunit sa huli, tumawa si Lila. Sinadyang gawing magaan ang usapan. "Grabe ka, Marco. Seryoso ka masyado. Alam mo namang wala akong panahon sa ganyan," sabi niya habang iniinom ang natitirang kape. Ngumiti si Marco, pero sa loob niya, alam niyang ang biro ay may katotohanan. Kahit kahirap ang buhay ni Lila, nilarespeto niya pa ito sa pagiging totoo sa sarili at prinsipyo nito. "Alam mo, Lila, iba ka talaga," sabi ni Marco. "Hindi lang kita kaibigan, inspirasyon din kita." Ngumiti si Lila. Natutunaw ang mga alalahanin kahit sandali. Sa kanilang tahimik na pagkakaibigan, nabuo ang isang koneksyon na walang halong yaman, hirap, o ano paman, kundi purong pagkakaintindihan at respeto. Pagkatapos ng kanilang biruan, nanatili silang nakaupo sa harap na maliit na bahay ni Lila. Nilalasap ang malamig na simoy ng gabi. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita si Marco. "Alam mo, Lila, iniisip ko minsan kung paano mo nagagawang maging matatag kahit sobrang hirap na buhay." Napangiti si Lila. "Wala akong choice, Marco. Kung mahina ako, sinong tutulong sa sarili ko? Hindi naman pwedeng umasa ako lagi sa iba." Napailing si Marco habang nakangiti. "Yan ang dahilan ko bakit hanga ako sa iyo. Ang dami kong kilalang may kaya sa buhay pero kulang sila sa tapang at diskarte tulad ng sayo." Napatingin si Lila kay Marco, bahagyang natahimik. Hindi niya inaasahang marinig iyon mula sa matalik niyang kaibigan. "Salamat, Marco. Pero wag mo naman masyadong iangat. Baka maniwala ko." Biro niya upang pagkaanin na sitwasyon. "Seryoso ako," sabi ni Marco, sabay sulyap sa maliit na tahanan ni Lila. "Kung tutuusin, kahit may kaya na ako, hindi ko kayang ginagawa mo. Yung tumayo mag-isa sa kabila ng lahat." Nagbago ang tono ng usapan at naging mas seryoso ito. Napatitig si Lila sa kanyang tasa ng kape. "Alam mo, Marco, minsan iniisip ko rin kung hanggang kailan ako ganito. Minsan napapagod din ako." Tumayo si Marco, lumapit kay Lila at marang tinapik ang balikat ito. "Kaya nga nandito ako, di ba? Hindi kita pababayaan. Kahit gaano pa tayo ka-busy o kahit ano pang mangyari, nandito lang ako para sa'yo." Napaiyak si Lila sa sinabi ni Marco, ngunit pilit niyang pinigilan. "Salamat, Marco. Alam kong totoo yan, pero ayoko maging pabigat sa'yo." "Sa tingin mo, pabigat ka sa akin? Lila,
Ikaw ang dahilan kung bakit nagpupursigi ako. Alam ko matagal ko nang gustong sabihin ito pero... Tumigil si Marco. Tila nag-iisip kung itutuloy ang sasabihin. Ano Marco? Tanong ni Lila. Nakatingin sa kanya. May halong kaba at pag-usisa. Huminga ng malalim si Marco. Gusto kitang tulungan. Hindi lang bilang kaibigan. Lila, alam mong espesyal ka sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Lila. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bagamat matagal na sila magkaibigan, hindi niya inakala na may ganitong damdamin si Marco. Marco, sampit niya. Ngunit naputol ang kanyang salita. Alam kong hindi ito ang tamang oras para pag-usapan. Pero gusto kong malaman mo na kung handa ka, nandito ako, hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang taong handang mahalin ka. Natigilan si Lila. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, hindi niya inaasahan na may magmamahal sa kanya ng ganito. Isang taong may kaya, may pangarap, at higit sa lahat, totoong nagmamalasakit. Isang malamig na gabi, abala si Lila sa paliligo. Pagod siya sa maghapong paglalako ng kakanin, kaya't inabutan na siya ng dilim bago siya nakauwi. Sa kanyang isipan, iniisip niya magpahinga na lang matapos ang mahabang araw. Hindi niya alam na may sorpresa siyang bisita. Si Marco. Gaya ng nakasanayan, biglang dumating. May spare key ito sa bahay ni Lila dahil minsan ay siya na ang nag-aalaga rito tuwing wala si Lila o nasa trabaho ito. Nagmadali siyang pumasok. Hindi alintana kung naroroon ba ang kaibigan o wala. Lila? Tawag niya habang papasok sa bahay. Wala siyang narinig na sagot, kaya't tumiretso siya sa sala. Dala ang mga pasalubong mula sa Maynila. Samantalang si Lila, bagong labas mula sa banyo, ay nakatwalya lang. Ang buhok niya ay basang-basa at hindi niya inaasahang may ibang tao sa loob ng bahay. Marco? Sigaw niya na makita ang kaibigan sa sala. Hawak ang isang supot ng pagkain. Anong ginagawa mo dito? Napalingon si Marco at nanlaki ang kanyang mga mata. Pasensya na. Sabi niya sabay talikod agad. Hindi ko alam na naliligo ka. Hindi ka ba marunong kumatok? Inis na sigaw ni Lila habang pilit na hinahatak pataas ang tuwalyang halos mahulog na. May susi naman ako. Sagot ni Marco. Pilit na pinipigilan ang tawa. Tsaka, akala ko nasa kwarto ka. Huminga na malalim si Lila. Pilit na pinapakalmang sarili. Lumabas ka na, sabi niya habang tinuturo ang pinto. Okay. Tumayo si Marco, nakangiti habang binubuksan ng pinto. Pero Lila, magbihis ka muna. Baka isipin ko talagang sinadya mo to. Tumigil ka na, Marco! Galit na sigaw ni Lila, sabay hampas na una na sa tabi niya. Natawa si Marco habang palabas. Sige, maghintay ako sa labas. Pero Lila, seryoso, next time, lagyan mo ng kandado ang pinto ng banyo. Pagkatapos pagbihis si Lila, humarap siya kay Marco na parang walang nangyari. Ngunit halata sa mukha niya ang bahagyang pamumula. Naupo silang dalawa sa sala habang kumakain ng mga pasalubong ni Marco. Alam mo? Biro ni Marco habang kumakagat ng ensaymada. Hindi ko na kailangan magtanong. Mukhang alam ko na talaga ang sagot kung virgin ka pa. Tinaasan siya ng kilay ni Lila. Kung gusto mo talaga na sagot, Marco, maghanap ka ng ibang babae na magpapapasok sa iyo habang nakatwalya. Napatawa si Marco. Ikaw talaga. Hindi ka nagpapatalo. Habang patuloy na humahaplos ang malamig na hangin sa maliit na bahay ni Lila, isang sandaling hindi inaasahan ang nangyari. Sa pagmamadaling ni Lila na itago ang sarili at maiwasan ang tingin ni Marco, nadulas siya sa basang sahig. Sa kanyang pagkakadulas, nasalubong niya si Marco at bago pa siya mahulog ng tuluyan, sinalo siya nito. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga lapi.
Isang halik na hindi sinasadya, ngunit tila tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Marco para hindi siya makahinga. Nakatulala sa mukha ni Lila. Sa kabila ng gulat, hindi rin agad nakakilo si Lila. Pero na mapagtanto ang nangyari, agad siyang tumayo mula sa pagkakadulas. Hawak ang tuwalya na halos mahulog. "Marco!" Sigaw niya. Pulang-pula ang muka habang pilit na pinapakalma sarili. "Anong iniisip mo?" Napakurap si Marco. Gulat pa rin. Ako? Ikaw ang nadulas. Sagot niya, ramdam ang bigat na sitwasyon. Pero, bakit mo sinalo? Tanong ni Lila habang nagtatakip na mukha sa kahihiyan. Ano? Hayaan kita mabagok? Sagot ni Marco, pero bahagya na siya napangiti. Tila nagiging magaan na ang tensyon. Hindi ko naman kasalanan na, yun nga, nagtagpo ang, alam mo na. Napahiyaw si Lila. Pilit na pinatakpan ang mukha niya. Ang awkward nito. Awkward ba talaga? Kasi para sa akin, hindi naman. Sagot ni Marco. Ngayon ay seryoso na. Ang mga mata ay nakatuon kay Lila. Napatingin si Lila sa kanya. Kita ang sinseridad sa mukha ng kaibigan. Marco, ano ba talagang ibig sabihin nito? Tanong niya. Pilit na nilalabanan ang kabang nararamdaman. Huminga na malalim si Marco. Lila, gusto mo bang sabihin ko sa'yo? Sabihin mo na. Sagot ni Lila. Halatang nag-aalangan ngunit nais malaman ang sagot. Mahal kita bilang kaibigan. Sagot ni Marco. Walang pagkaalinlangan hinampas si Lila si Marco sa buong katawan dahil sa kalokohan nito at sabay na tumawa. Matapos ang kanilang tagpo ay saglit lamang noong nagbihis si Lila at tumabi na sa sofa kasama si Marco na nanonood ng balita. May hawak si Lila ng popcorn at ginawa sine ang panonood ng balita. Saglit na hindi inaasahan ay ang kuweba na ni Lila ang nahawakan ni Marco, pero hindi niya napansin yun at patuloy lamang sa pagkapa. Noong nagtataka siya na wala siyang makuhang popcorn at nilingon ito, gulat siyang napumula na ang mukha ni Lila at kahit si Marco ay nagulat sa kung saan ang kamay niyang naparoon. Marco, naging halinghing ang pagtawag ni Lila sa pangalan ni Marco. Nag-init naman si Marco, kaya kaysa bumitaw ay mas lalo niyang ginalingan ang paghilot sa kuweba ni Lila. Noong nakita niyang naglilikha na si Lila ng kakaibang tunog ay bigla siyang napatigil. Saglit. Bakit, Marco? Kung gagawin natin to, may magbabago. Iisipin mo pa ba yan? Walang magbabago. Nadagdagan lang. Wika ni Lila at agad namang sinunggaban siya ni Marco ng halik. Hindi naman na nakabalag si Lila dahil gusto niya din naman ang nangyayari. Nagsimulang himasin ni Marco ang bundok ni Lila. Habang minamasahe niya ito, ay pinaglalaruan niya din ang kuweba, kaya hindi mapigilan ni Lila na gumawa ng ingay. Hindi niya din alam kung saan ibabaling ang ulo sa sensasyong nararamdaman. Marco, bilisan mo pa! Your wish is my command, kamahalan. Wika ni Marco at mas lalong binilisan ang ginagawa. Saglit na tumigil si Marco at hinubad ang lahat ng saplot. May pinahid pa siya sa palibot ng kanyang espada na pangpadulas at dahang-dahang ipinasok sa kuweba ni Lila. Alam kong virgin ka pa. Masakit to, pero mawawala din naman kalaunan. Agad na nakaramdam si Lila na tilang napunit sa kalooban niya, kaya malakas siyang napahiyaw. Naging dahan-dahan ang paggalaw ni Marco sa kalooban niya at ang kanyang masakit ay unti-unting napalitan ng sarap. Tanging boses lang nilang dalawa ang namamayapag sa apat na sulok ng kwarto. Hindi naman na nila hininda yun, lalo na ang nasa isip lamang nila ay may iraos ang init na kanilang nararamdaman. Kinaumagahan,
Nagising si Lila na masakit at mahapdi ang gitnang bahagi ng kanyang katawan. Napapikit siya sandali. Pilit na iniisip ang nangyari kagabi. Habang pinipisil ang kumot, napabuntong hininga siya. "Pasaway ka talaga, Lila," sabi niya sa sarili habang tinatakpan ang mukha ng kamay. "Ano bang ginawa mo sa sarili mo? Bakit may nangyari sa inyong dalawa?" Tumayo siya mula sa kama. Kahit pa medyo mabigat ang pakiramdam, tumiretso siya sa banyo upang maligo at magpababa ng tensyon. Habang ang tubig mula sa shower ay dumadaloy sa kanyang katawan, pilit niyang iniisip kung paano niya harapin si Marco pagkatapos na nangyari. Pagkatapos pagbihis na pagdesisyonan niyang lumabas ng kwarto. Ngunit bago pa siya makababa sa sala, naamoy niya ang masarap na amoy ng nilulutong pagkain mula sa kusina. Agad na bumalik ang tibok ng kanyang puso. "Nandito si Marco?" tanong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niya si Marco na nakatayo sa harap ng kalan, abala sa pagluluto ng itlog at tuyo. Hindi ito nakatingin sa kanya, abala sa pag-aayos ng almusal, pero kahit ganoon, hindi may tatanggi ni Lila ang nararamdaman niyang kaba at pagkalito. "Oh, gising ka na pala." Sabi ni Marco na mapansin ang presensya ni Lila. Lumingon siya at ngumiti. Parang walang nangyari kagabi. "Halika, kumain ka na. Alam kong gutom ka." Napatitig si Lila sa kanya. Hindi alam kung paano sisimulan ang usapan. Sa halip, napalunok siya at tumingin sa mesa. "Marco?" simula niya, pero naputol siya nang itaas ni Marco ang kamay. "Lila, kumain ka muna. Pagkatapos ito, pag-usapan natin." Napaupo si Lila sa mesa. Pinagmamasdan ang bawat kilos si Marco. Normal lang ang kilos ito, pero ramdam niyang may kakaiba sa kanya ngayon. Mas seryoso, mas magaan, ngunit may halong kaba. Pagkatapos silang kumain, umupo si Marco sa tapat ni Lila. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, alam nilang hindi nila maaaring takasan ang nangyari kagabi. "Marco, ano pa talaga nangyari?" tanong ni Lila, halatang balisa. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Lila. "Lila, kagabi, hindi ko inaasahan, pero hindi ko pagsisisihan." "Subukan mo lang pagsisihan, Marco. Bibigwasan kita." Pagbabanta ni Lila na ikinatawa ni Marco. Hinalikan niya sa noo si Lila at dahan-dahang binaba ang kanyang labi at tinagpo ang labi ni Lila. Agad na pinigil ni Lila si Marco. "Bakit?" "Marco, masakit pa. Kumalma ka naman." Turo ni Lila sa kanyang kuweba na ikinatawa naman ni Marco at bumalik na sa upuan. Tsaka pinagpatuloy ang pagkain. Simula noong araw na iyon, unti-unting nagbago ang relasyon ni Lila at Marco. Hindi nila pinag-usapan kung ano ang mangyayari, ngunit pareho silang kumilos sa para magkasintahan. Madalas na dumadalo si Marco sa bahay ni Lila, dala ang mga paborito niyang pagkain. Naglalakad sila sa bayan na magkahawak ang kamay, at sa bawat sandali, tila lumalalim ang kanilang koneksyon. Sa kabila nito, hindi kailanman lumapas sa kanilang mga bibig ang salitang, "Tayo na ba?" Wala sa kanilang dalawa ang nagtanong at walang nagtangkang magbigay ng sagot. Isang gabi, habang magkasama sila sa bahay ni Lila, nakaupo sa sofa at nag-uusap tungkol sa mga plano sa buhay, biglang tumahimik si Marco. "Alam mo, Lila," sabi niya habang nakatitig sa mga mata nito, "hindi ko alam kung tama bang tanungin kita ng ganito." Napakunot na si Lila. "Tanungin ng ano?" "Kung ano ba tayo?" tanong niya na may halong pag-aalangan. Napangiti si Lila, ngunit may bahid ang lungkot sa kanyang mga mata. "Marco, hindi pa masaya tayo sa ganito. Bakit pa kailangan lagyan ng label?" Saglit na tumahimik si Marco. Hinawakan niyang kamay ni Lila. Ramdam ang init ang palad ito.
Oo, masaya ako. Pero minsan iniisip ko, hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan tayo magpapanggap na hindi natin kailangan na malinaw na sagot? Pinisil ni Lila ang kamay ni Marco. Hindi ako nagpapanggap, Marco. Masaya ako sa kung anong meron tayo. Ayoko lang sirain na meron tayo ngayon dahil sa tanong na baka magdala ng gulo. Napabuntong hininga si Marco. Gusto niyang igiit ang nararamdaman, ngunit sa kabila nito, pinili niya sundin ang kagustuhan ni Lila. Sige, Sabi niya, bahagyang ngumingiti. pero tandaan mo Lila, kahit walang label, alam mo kung gaano kakahalaga sa akin. Lumipas ang mga buwan na natili silang ganito. Sa bawat araw, mas lumalalim ang kanilang ugnayan. Naglalampingan, nag-aasaran, at may mga sandaling puno ng init at pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang tanong na hindi nila sinasagot kung ano ba talaga sila. Sa puso ni Marco, umaasa siyang darating ang araw na si Lila mismo ang magsasabi kung ano ang gusto nito para sa kanilang dalawa. Ngunit sa ngayon, handa siya maghintay dahil kahit walang label, ang mahalaga ay nandyan sila para sa isa't isa. Simula nang dumating si Julia, unti-unting lumabo ang relasyon ni Lila at Marco. Sa bawat pagkakataong kasama ni Marco si Julia, tila may nagbabagang selos ang bumabalot kay Lila. Sinubukan niyang pigilan ang damdaming iyon, ngunit habang tumatagal hindi na niya kayang itago ang sakit na nararamdaman. Isang hapon, muling dumalaw si Marco sa bahay ni Lila kasama si Julia. Ngumiti si Julia kay Lila na makita ito, ngunit si Lila ay tumugon lamang na malamig ng ngiti. Lila, si Julia nga pala. Sabi ni Marco, hawak ang braso ni Julia. Magkasama kami kanina sa mall. Napadaan lang kami dito. Napadaan lang? Ulit ni Lila, pilit na tinatago ang galit. Mukhang masyado na kayo malapit Napatingin si Marco kay Lila, ngunit tila bingi siya sa sarkasmo nito. Close kami, oo. Matagal na kami magkakilala. Sagot niya, hindi inaalis ang ngiti sa muka. Hindi na sumagot si Lila. Sa halip, tumayo siya at nagpaalam. May gagawin pa ako sa kwarto. Mag-usap na lang kayo dyan. Sa sumunod na mga araw, mas naging madalas ang pagkikita ni Marco at Julia. Isang gabi, tumawag si Marco kay Lila para sabihin hindi siya makakapunta dahil may pupuntahan sila ni Julia. Si Julia na naman? Tanong ni Lila sa malamig na boses. Laila, wag ka namang ganyan. Sagot ni Marco. Importante lang to. Babalik din ako agad. Hindi sumagot si Laila. Pinaba niya ang tawag at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang unti-unti siyang nawawala sa buhay ni Marco. Lumipas ang mga linggo at naramdaman ni Lila na parang wala na siyang halaga kay Marco. Ang pagiging malamig ito, ang madalas sa pagkansela sa kanilang mga plano at ang patuloy na presensya ni Julia ang tuluyan nagpalubog kay Lila sa kalungkutan. Isang gabi, habang nakahiga sa kama, hindi niya mapigilan ang luhang bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Ano pa ako para sa kanya? Tanong niya sa sarili. Bakit parang wala na akong lugar sa buhay niya? Unti-unting nawalan si Lila ng ganang kumain, gumising at magpatuloy sa pang-araw-araw na buhay. Kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilan ang iniisip tungkol kay Marco at Julia. Isang araw, napagpasya ni Lila na magtanong ng direkta kay Marco. Dinalaw niya ito sa bahay, ngunit laking gulat niya na makita si Julia roon. Masaya silang nagkakwentuhan. Hindi na niya natiis. Marco, pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya, halatang galit at puno ng emosyon. Tumango si Marco at sinamahan si Lila sa labas. Ano ba to, Lila? Tanong niya, halatang iritado. Marco, sino ba talaga si Julia? Tanong ni Lila, halos hindi na napipigilan ang luha.
Ano ba ang meron kayo? Sabihin mo sa akin. Kasi hindi ko na kaya. Napatingin si Marco kay Lila. Kita ang sakit sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong, umiling siya. Lila, hindi mo kailangang malaman. Magtiwala ka lang sa akin. Magtiwala? Ulit ni Lila. Umiiyak na. Paano ako magtitiwala kung ang dami mong itinatago? Hindi sumagot si Marco. Tila wala siyang lakas sa loob na magpaliwanag. Umalis si Lila ng luhaan. Ramdam ang bigat sa kanyang puso. Pagkatapos ng ilang linggo na hindi pagkakausap, nalaman ni Julia ang nararamdaman ni Lila mula kay Marco. Kinausap niya si Marco at sinabing, kailangan mo na sabihin kay Lila ang totoo. Kung mahal mo siya, hindi mo siya hayaang maghirap na ganito. Napagtanto ni Marco ang kanyang pagkakamali. Kinabukasan, pinuntahan niya si Lila. Lila, kailangan natin mag-usap. Sabi ni Marco habang nasa pintuan ng bahay nito. Ayaw sana magbukas si Lila, ngunit na marinig ang boses ni Marco, pinapasok niya ito. Ano pa bang sasabihin mo, Marco? Para saktan ako ulit? Lila, patawarin mo ako. Simula ni Marco. Hindi kita sinasaktan. Gusto lang kitang protektahan. Protektahan mula saan? Tanong ni Lila. Si Julia. Sabi ni Marco, tumingin ng diretso sa mga mata niya. Kapatid ko siya. Sa ama. Kaya kami malapit. Natigila si Lila. Napaupo siya at napahawak sa noo. Kapatid? Bakit hindi mo agad sinabi? Natakot ako na baka magalit ka pa rin o mas lalo kang magtampo. Sagot ni Marco. Hindi ko naisip na mas nasasaktan kita dahil sa hindi ko pagsasabi. Hindi alam ni Lila kung ano ang sasabihin. Sa halip, umiyak siya. Ramdam niya ang bigat ng kanyang selos at maling pagkakala. Ngunit naroon din ang galit dahil sa hindi pag-amin ni Marco agad. Kinabukasan, muling nag-usap sina Lila at Marco. Pinatawad ni Lila si Marco, ngunit sinabi niyang kailangan nilang pag-usapan na masinsinan ang relasyon nila. Sa kabila ng lahat, napagtanto nilang mahal nila ang isa't isa. Ngunit kailangan nilang magtulungan upang hindi na muli masira ang tiwala at pagmamahalan nila. At mula sa puntong iyon, sinubukan nilang magsimula. Mas totoo, mas bukas at mas matatag. Matapos ang alitan ay naging maayos sila kahit papaano. Pumunta si Marco sa bahay ni Lila isang hapon. Dala ang pagkabahala sa hindi nila pagkikita ng matagal. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang nakatambay si Lila sa sala. Nakatulala at tila malayong iniisip. Nang narinig ni Lila ang pinto, napatingin siya at nagulat na makita si Marco ang nasa pinto. Marco, napawi ang pagkabigla sa kanyang mata. Ngunit hindi niya maikubli ang kalungkutan sa kanyang muka. Lila, okay ka lang ba? Tanong ni Marco. Ang tidig ito ay puno ng alalahanin habang lumapit siya sa kanya. Tama lang, sagot ni Lila. Ngunit malalaman agad ni Marco na may hindi tama. Inilagay ni Marco ang kamay sa kanyang balikat at saglit na naghintay gaya ng isang kaibigan na alam ang sakit ng isa't isa. Bakit ganyan ka, Lila? Para may malalim ka iniisip. Tanong ni Marco sa malumanay na tinig. Si Lila ay tahimik na huminga ng malalim bago ito nagsalita. Marco, kasi gusto ko lang sana magtanong, hanggang kailan ba ako magiging ganito? Lagi ko na lang iniisip kung anong mangyayari sa buhay ko. Lately, hindi ko alam kung saan ako patutungo. Lila, sagot ni Marco. Kung may mga tanong ka, nandito ako. Hahanap tayo ng sagot. Nagpunta sila sa likod ng bahay ni Lila at naupo sa maliit na hagdang-hagdang lupa. Sa silong ng araw, nagsimula na magbukas si Lila tungkol sa kanyang mga pangarap.
Alam mo Marco, matagal ko ng pangarap maging guro. Gusto kong maging guro para sa mga bata, para magturo ng mga aral na makakatulong sa kanila at maipasa ko ang mga natutunan ko sa buhay. Tumahimik si Marco at nakinig. Bakit hindi mo pa tinutupad? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-unawa. I'm scared. Sagot ni Leila, hindi iniwas ang kanyang tingin. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin o baka hindi ko makita ang pag-asang makamit ko. Minsan kasi, parang ang layo-layo ng aking mga pangarap. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Leila. Leila, hindi mo kailangang matakot. Lahat tayo nagsimula sa maliit na hakbang. Kung ito ang gusto mo, makakaya mo. Tiwala lang sa sarili mo. Napapuntong hininga si Leila. Nakakaramdam ng kaunting ginhawa sa mga salita ni Marco. Pero paano? Kung nagkakamali ako, kung hindi ko magawa. Lahat tayo nagkakamali. Sagot ni Marco. Mas mahalaga kung paano tayo bumangon mula sa mga pagkakamali. Wala namang perpektong tao, Leila. Pero kung magpapatuloy ka at tutulungan mo sarili mong magtagumpay, makakamtam mo ang lahat ng gusto mong marating. Nagpakawala ng isang malalim hininga si Leila at tumingin kay Marco. Alam mo Marco, matagal na ako may mga pangarap, pero parang nahihirapan na ako magsimula. Sa tingin ko, kailangan ko ng lakas sa loob na tanggapin na hindi laging madali. Minsan nga, ang lakas sa loob hindi dumadating ng kusa. Kailangan mo pilitin, Leila. Hindi mo malalaman kung anong kaya mong gawin kung hindi mo susubukan. Sagot ni Marco. Nagngitian sila sa isa't isa. Si Leila ay nakaramdam ng bigat na unting-unting nawawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya na may taong sumusuporta sa kanya, hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang tao nagsisilbing gabay sa kanya. Marco, salamat. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero dahil sa mga sinabi mo, parang may maliwanag na daraanan sa harap ko. Sabi ni Leila, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Walang anuman. Sagot ni Marco habang tinatapik ang balikat ni Leila. Basta nandito lang ako. Hindi mo kailangang mag-isa. Kailangan mo lang natiwala sa sarili mo. At hindi lang yan para sa pangarap mo, sa pagiging guro, kundi para sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Nandyan na ang mga unang hakbang na kailangan ni Leila upang magpagtanto ang kanyang mga pangarap. Natutunan niyang hindi lahat ng sagot ay darating agad, ngunit ang mahalaga ay magsimula at patuloy na magpursige. Habang nag-uusap sila, ang magkaibigan ay muling nagkasunduan na kahit sa mga pinakamadilim na oras, maliwanag pa ring darating. At ito ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagtutulungan, tiwala at mga pangarap. Sa lalim ng kanilang usapan, hindi na nila napansin na sumapit na ang gabi. Matapos ang kanilang mahabang usapan tungkol sa buhay at pangarap, napansin ni Marco ang unti-unting paglubog ng araw. Nasa sala na sila noon, nakaupo sa sahig at nakatingin sa natitirang liwanag mula sa bintana. Leila, sabi ni Marco, tumingin sa orasan. Gumagabi na pala. Is it okay if I stay? Napatigas si Leila sa pag-inom ng juice sa kanina pa niyang hawak. Dito ka matutulog? Tanong niya, kunwaring walang pakialam. Ngunit halata sa boses ang bahagyang pagkailang. Pwede ba? Ang dami nating nainom kanina. Sagot ni Marco, itinuro ang 2 bote ng alak na kanina pa nilang inubos. Ayoko na magmaneho. Pauwi ng ganito. Hindi makahanap ng dahilan si Leila para tanggihan si Marco. Sige na nga, sagot niya. Pilit na hindi pinapahalata ang pagkabuk ng kanyang dibdib. Habang lumalalim ang gabi, mas naging magaan ang usapan nila. Si Marco ay nakahiga sa sofa, habang si Leila naman ay nakaupo sa sahig,
katabi ang mesa. Alam mo Lila, Sabi ni Marco, nakangiti habang nakatitig sa kanya. ang lakas ng loob mo. Hindi mo lang alam kung gaano ka kahanga-hanga. Napahagikik si Lila. Lasing ka na nga talaga. Seryoso ka pa rin sa mga ganyang bagay? Seryoso ako. Sagot ni Marco. Ikaw ang pinaka-dedicated na taong kilala ko. At alam kong kahit anong mangyari, makakamit mo lahat ng pangarap mo. Natigilan si Lila. Ang mga salitang iyon mula kay Marco ay tila bumalot sa kanyang puso ng init. Ngumiti siya, pero sa loob, naramdaman niya ang isang kakaibang damdamin na hindi niya maintindihan. Nagpatuloy ang gabi at dahil sa impluwensya ng alak, nagkaroon ng kakaibang tensyon sa pagitan nila na magtama ang kanilang mga mata. Tila isang malakas na persa ang naglapit sa kanila. Lila, Mahinang tawag ni Marco, sabay abot sa kanyang kamay. Marco, sagot ni Lila. Napapaso ng tingin niya. Unti-unting lumapit si Marco kay Lila. Naramdaman niya ang init ng kamay nito sa kanyang pisngi. At sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga lapi. Ang halik ay puno ng damdaming matagal nilang itinatago. Marco, mahina niya sabi na bumitaw sila. Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa na muling maghinang ang kanilang mga lapi. Agad na dinala ni Marco si Lila sa higaan. Nagsimula na niyang alisin ang kanyang saplot at ganoon din si Lila. Driven by the alcohol, ay mas lalo silang naginit. After undressing ay agad na minasahe ni Marco ang bundok ni Lila. Hindi naman napigilan ni Lila na mapadaing sa sensasyong nararamdaman niya. Hinawakan niya ang espada ni Marco pagkatapos siyang paligayahin nito. Isusubo mo? Isusubo ko, wika ni Lila at agad na ginawa ang sinabi. Nagtaas baba siya at ang kaninang malaritmong kilos ay naging mas mabilis at alam ni Lila na masaya si Marco sa ginagawa niya dahil hindi nakatakas sa pandinig niya kung paano ito mapamura sa ligaya at sa paghawak nito sa kanyang bundok upang tuluyan siyang bilisan at mas tiinan. Magpunas ka. Ako naman. Wika ni Marco at pinagbaligtad ang posisyon nilang dalawa. Hindi na nakadaing pa si Lila dahil naging hiyaw ang boses niya. Hindi na niya alam kung saan ibiwisyo ang atensyon noong magsimulang paglaruan ni Marco ang kanyang kuweba. Lalo pa noong sagarang ipinasok ni Marco ang espada sa kuweba ni Lila. Naging mabilis, maingay na mainit ang kanilang naging pagtatagpo. Bilisan mo pa, Marco. Malapit na ako, Lila. Ayan na, Marco, ayan na. Lila! Marco! Muli nilang ibinalik ang sarili nila sa pag-eespadahan ng dila. Muli sila nag-init sa isa't isa. Helicopter, you said? Oo, Marco. Helicopter. Hindi mo ba alam yon? Ipaparanas ko sa iyo. All you have to do is to chill. Agad na iginiling ni Lila ang bewang at magtaas pa ang kilos. Bagay niya pang kinikembot, sagad at muling angat ang kanyang balakang kaya mas lalong nagpapainit si Marco. Hindi ko na kayang tiisin, Lila. Wika ni Marco ay agad na mabilis ang kanyang pag-unos at sagad na sagad kaya mabilis lamang nilang dalawa na ilabas ang init. Hindi tinanggal ni Marco ang espada sa kuweba ni Lila. Kaya noong nakahiga na sila ay pinalak nilang magpahinga ay nakapag-round trip pa sila sa iba't ibang posibleng posisyon. Hindi na napigilan ang sarili. Ang gabing iyon ay nagisaksi sa muling pag-aangkin ni Marco kay Lila. Ngunit sa likod ng init ng kanilang pagsasama, pareho silang may tanong na hindi masagot. Ano nga pa talaga ang meron sila? Kinabukasan, nagising si Lila na mag-isa sa kama. Ramdam niya ang sakit sa kanyang katawan, ngunit higit pa roon ang sakit ng kanyang damdamin. Napatingin siya sa tabi, ngunit wala na si Marco roon. Bakit lagi na lang ganito?
Mahina niya sabi sa sarili habang bumangon at tumiretso sa banyo. Paglabas niya, naamoy niya ang niluluto ni Marco sa kusina. Sa kabila ng kanyang inis, hindi niya maiwasang mag-init ang puso sa simpleng bagay ni iyon. Hindi niya alam kung ano ang asahan. Ano nga pa ang meron sila at saan sila dadalhin ng kanilang paulit-ulit ng pagkakalapit. Paglabas si Lila mula sa kwarto, nakita niyang abala si Marco sa kusina. Nakasuot pa rin ang kanyang damit mula kagabi. Ngunit tila kampante sa ginagawa. Lumingon ito nang maramdaman ang presensya ni Lila. Good morning. Bati ni Marco sa paingiti. Nag-ayos na ako ng almusal. Sinangag at corned beef lang. Pero ayos na siguro. Tila hindi alam ni Lila kung paano magre-react. Gusto niyang kumprontahin si Marco tungkol sa nangyari kagabi. Pero parang hindi niya kaya magsimula. Morning, sagot niya, halos pabulong bago umupo sa lamesa. Tahimik silang dalawa habang naghahain si Marco. Na makaupo ito, sinubukan itong magbiro. Mukha kang galit ah. Hindi ba masarap ang tulog mo? Napakunat ang noo ni Lila, tumitig kay Marco. At saka binitawan ang tanong na kanina pa niyang gustong itanong. Marco, ano ba talaga tayo? Biglang nawala ang ngiti ni Marco. Nag-angat siya ng tingin at tumugon. Anong ibig mo sabihin, Lila? Alam mo yon, sagot ni Lila, halatang may halos inis sa boses. Paulit-ulit na lang ito. May nangyayari sa atin, pero parang walang malinaw na direksyon. Gusto ko malaman ano ba ang tingin mo sa akin. Tumahimik si Marco, tila nag-iisip ng tamang sagot. Lila, mahalaga ka sa akin. Mahalaga? Ulit ni Lila, bahagyang napataas ang boses. Kung mahalaga ako, bakit parang takot kang bigyan ng label kung ano meron tayo? Para pang hindi mo kayang harapin kung anong totoo. Hindi agad nakasagot si Marco. Alam niyang tama, pero hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman. Lila, hindi ito ganoon kasimple. Sagot niya sa wakas. May mga bagay akong kailangang ayusin. Ayokong ipilit ang isang bagay na hindi pa malinaw sa akin. Hindi malinaw sa'yo? O hindi mo lang talaga akong kayang seryosohin? Tanong ni Lila. Ngayon ay may bahid na ng luha ang kanyang boses. Hindi sa ganoon, Lila. Sagot ni Marco. Pilit na pinipigilan ang sariling magalit. Ayoko lang magmadali. Gusto kong siguraduhin na kapag sinabi kong tayo, sigurado ako. Ayoko ng half-baked na relasyon. Tumahimik si Lila. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Marco, pero mas malaki ang kirot sa kanyang puso. Kaya pala lagi na lang ganito. Lagi na lang walang kasiguraduhan. Tumayo siya mula sa lamesa. Hindi na hinintay pang matapos si Marco. Hindi ko na kaya maghintay, Marco. Kapag handa ka na, sabihin mo. Pero hanggang doon lang ako. Hindi nakasagot si Marco habang pinapanood si Lila na bumalik sa kanyang kwarto. Ramdam niya ang bigat na sinabi nito, pero hindi rin niya alam kung paano papawiin ang sitwasyon. Sa sumunod na araw, sinubukan ni Lila na ibaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Nagbalik siya sa pagtutok sa pangarap niya maging guro, naghanap ng mga libreng online courses at sinubukan muling magtiwala sa sariling kakayahan. Si Marco naman ay tila nawala ng lakas ng loob na bumalik kay Lila. Alam niya na saktan niya ito at hindi niya alam kung paano ito maayos. Sa tuwing susubukan niyang tumawag, natitikilan siya. Natatakot na baka lalo lamang lumala ang kanilang sitwasyon. Habang lumilipas ang mga linggo, natutunan ni Lila na unahin ang sarili. Unti-unti niyang nararamdaman na hindi niya kailangang hintayin si Marco upang maging masaya. Ngunit kahit anong pilit niya, naroon pa rin ang kirot ng kanilang huling usapan. Isang gabi, habang abala si Lila sa pag-aaral, may kumatok sa kanyang pinto. Pinuksan niya ito at tumambad ang pagod, ngunit determinadong mukha ni Marco. Marco? Tanong niya,
halatang nagulat. Lila, pwede ba tayo mag-usap? Sagot ni Marco. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi. Para saan pa? Tanong ni Lila, halatang may pagtatampo pa rin. Para itama lahat ng mali. Sagot ni Marco. Lila, mahal kita. Alam ko matagal na ako nagdadalawang isip pero ngayon ko lang na-realize na hindi ko kaya mawala ka. Natigila si Lila. Ang mga salitang iyon ang matagal na niyang gustong marinig pero hindi niya alam kung paano magre-react. Marco, kung totoo yan, kailangan ko makita. Hindi pwedeng puro salita lang. Handa akong patunayan. Sabi ni Marco. Simula ngayon, hindi na kita iiwan sa ere. Ikaw lang ang gusto ko. Hindi na ako mag-aalangan pa. Tumahimik si Lila, ngunit unti-unti siyang ngumiti. Sa wakas, tila unti-unti nang nagiging malinaw ang direksyon ng kanilang kwento. Sa gabing iyon, pareho nila napagtanto na ang pagmamahal ay hindi lang basta salita, ito ay mga desisyon. At handa na silang harapin ang bawat hakbang magkasama. Nagkaroon ng biglaang salo-salo sa bahay ng pamilya ni Marco. Sa paanyaya nito, sumama si Lila kahit hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi pa siya kailanman ipinakilala sa pamilya ni Marco, kaya't natural lang na magduda siya kung paano siya tatanggapin ng mga ito. Pagdating nila sa bahay, agad na dumating si Marco sa kanyang mga magulang at kapatid. Samantalang si Lila ay tahimik na nakasunod sa likuran niya. Marco, ang tagal mo namang hindi bumisita. Bati ng ina ni Marco sabay yakap sa anak. Pagkatapos tumingin ito kay Lila na halatang kinakabahan. At sino naman ang kasama mo, iho? Ngumiti si Marco. Nagkatinginan sila ni Lila. Saglit bago ito sumagot. Si Lila, ma. Kaibigan ko. Kaibigan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lila ang tila pagkawasak ng isang bahagi ng kanyang puso. Kahit hindi siya sigurado kung ano ba talaga ang relasyon nila ni Marco, ang pagpakilala nito sa kanya bilang kaibigan lang ay tila sampal sa kanyang muka. Pilit siyang ngumiti, ngunit halata ang bahagyang panginginig sa kanyang mga labi. Ah, kaibigan pala. Sagot ng ina ni Marco, nakangiti. Mabuti naman at may dinadala kang kasama sa wakas. Tumango si Lila, hindi na nagsalita pa. Habang tumatagal ang okasyon, pakiramdam ni Lila ay palagi nasa gilid siya. Isang hindi mahalagang tao sa mata ng pamilya ni Marco. Pinagbasta niya si Marco, masaya at kampadeng nakikipag-usap sa kanyang pamilya habang siya ay nanatiling tahimik at nagmamasid. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, ano ba talaga ang halaga ko sa kanya? Bakit parang wala akong lugar dito? Na mag-uwian na ang ibang bisita, nagpa siya si Marco na magstay silang dalawa para hindi na magmaneho pa uwi ng gabi. Nag-alok ng guest room ang ina ni Marco para kay Lila, habang si Marco naman ay sa sariling kwarto nila ito matutulog. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi mapigilan ni Lila ang pagdaloy ng luha habang nakahiga sa kama. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang eksenang ipinakilala siya bilang kaibigan lang. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagsamahan, bakit tila wala siyang halaga kay Marco? Siguro nga, hanggang dito lang talaga ako. Bulong niya sa sarili. Pilit pinapahiran ang mga luha. Habang nakatulala siya, biglang bumukas ang pinto. Si Marco may bitbit na maliit na lamp at pumasok sa kwarto. Lila, gising ka pa pala. Sabi nito, kita ang pag-aalala sa kanyang muka. Agad na bumalikwas ng bango si Lila. Pilit ay tinatago ang kanyang namumulang mata. Napawing lang ako. Sagot niya, pilit nang umingiti. Umupo si Marco sa gilid ng kama at tumingin sa kanya. Hindi naman ako tanga, Lila. Kanina pa kita pinagmamasdan. May problema ba? Nilingon siya ni Lila. Pilit na pinipigilan ang muling pagpatak
ng kanyang luha. Wala naman, Marco. Sabi ko nga, napuwing lang ako. Lila, wag kang ganyan. Alam kong may mali. Sabihin mo sa akin. Pilit ni Marco, inilagay ang kamay nito sa kanyang balikat. Hindi na napigilan ni Lilang sarili. Marco, bakit ganun? Bakit mo ako'y pinakilala bilang kaibigan lang? Kahit anong pilit ko na may tindihan, hindi ko magawang hindi masaktan. Akala ko, kahit papaano importante ako sa iyo. Natigilan si Marco. Alam niyang mali ang kanyang ginawa, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Lila, hindi ka noon ang ibig ko sabihin. Ayoko magmadali. Hindi ko alam kung paano ko sila ipapakilala sa iyo bilang higit pa sa kaibigan. Ayokong masira ang relasyon natin dahil sa maling hakbang. Marco, sagot ni Lila. Umiling. Ilang beses na ako nasaktan sa hindi mo alam. Kung talagang importante ako sa iyo, bakit parang palagi may tanong? Palaging may alinlangan. Napapuntong hininga si Marco. Lila, hindi ko gustong saktan ka. Pero ayoko ring madaliin ang lahat. Kaya nga ginagawa ko ito dahil gusto ko ng tamang panahon para sa ating dalawa. Pero kailan, Marco? Kailan pa? Kasi ako, pagod na ako na palaging maghintay. Palaging mag-adjust kung hanggang kaibigan lang ang tingin mo sa akin. Sana sinabi mo na agad. Nanatili silang tahimik. Hindi alam ni Marco kung paano bapawiin ang sakit na nararamdaman ni Lila. Samantala si Lila naman ay pilit na tinatanggap ang katotohanang baka hindi na talaga sila magkaintindihan. Siguro, Marco, mas mabuti kung magkahiwalay muna tayo. Hayaan mo kung mag-isip kung hanggang saan ko pa kaya. Kasi, sa totoo lang, hindi ko na alam. Tila pinagsakan si Marco ng langit at lupa sa sinabi ni Lila. Ngunit alam niyang ito ang resulta ng kanyang pagkukulang. Kinabukasan, hindi na hinintay ni Lila si Marco. Umalis siya ng maaga at dala ang mabigat na damdamin. Naiwan si Marco, nag-iisip kung paano niya ayusin ang lahat. Pag-alis si Lila mula sa bahay ng pamilya ni Marco, sinubukan niyang ibalik ang kanyang focus sa buhay. Bumalik siya sa kanyang trabaho, nagpatuloy sa pag-aaral ng online courses at tinutukan ang pangarap niyang maging guro. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, ramdam pa rin niya ang bigat ng kanilang huling pag-uusap. Samantalang si Marco ay tila nawala ng sigla. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho at laging bumabalik sa isipan niya ang nasaktan niyang si Lila. Alam niyang mali ang ginawa niyang pagpapakilala kay Lila bilang kaibigan lang. Pero hindi niya inakala kung gaano kalaki ang naging epekto nito. Isang linggo na ang lumipas at hindi na matiis ni Marco ang manahimik. Nagpasya siyang pumunta kina Lila upang mag-usap at subukang ayusin ang lahat. Nang makarating siya sa bahay ni Lila, nakita niya nakaawang ang pinto nito. Lila? Tawag ni Marco, dahan-dahan pumasok sa loob. Sa loob nakita niya si Lila na nakaupo sa lamesa, tila malalim ang iniisip. Habang nakatitig sa isang bukas na notebook, napalingon ito na marinig ang boses ni Marco at saglit silang nagkatinginan bago ibinalik ni Lila ang tingin sa harap niya. Marco, malamig na pati ni Lila. Anong ginagawa mo dito? Umupo si Marco sa tapat ni Lila. Hindi iniinda ang malamig itong pagtanggap. Lila, hindi ko na kaya. Kailangan natin mag-usap. Alam ko nasaktan kita at gusto kong itama ang lahat. Napapuntong hininga si Lila. Bakit pa, Marco? Ilang beses na tayo nag-usap pero paulit-ulit lang. Lagi mo kong pinapaasa sa isang bagay na hindi mo naman kayang panindigan. Lila, mali ako. Sagot ni Marco. Tapat ang tono. Mali ako sa pagpapakilala sa iyo bilang kaibigan lang. Hindi ko dapat hinayaan na maramdaman mong hindi kita mahalaga. Tumingin si Lila kay Marco.
Kita ang sakit sa kanyang mga mata. Bakit mo ginawa, Marco? Akala ko ba espesyal ako sa'yo dahil natakot ako. Pag-amin ni Marco. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanila. Hindi ko alam kung paano haharapin ang posibilidad na baka hindi ka nila tanggapin. Pero ngayon ko lang na-realize, mas mahalaga ka kaysa sa kahit anong sasabihin ng iba. Pero Marco, sabi ni Lila, pilit pinipigilan ang muling pagpatak ng luha. Bakit parang palagi ako nasa gilid? Parang palagi may pero kapag ako na ang pinag-uusapan. Wala nang pero, Lila. Sagot ni Marco. Hinawakan ang kamay nito. Simula ngayon, ipapakita ko sa lahat kung gaano kakahalaga sa akin. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iyon. Basta bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tahimik si Lila. Kita sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Pero ramdam ni Marco ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Marco, mahinang sabi ni Lila. Isang beses pa. Pero tandaan mo, kapag nasaktan mo ulit ako, hindi na ako babalik. Ngumiti si Marco at tumango. Hindi na mangyayari yun, Lila. Pangako ko sa'yo. Nang dumating ang araw ng kaarawan ng ama ni Marco, hindi maipaliwanag ni Lila ang kapa habang papalapit sila sa lugar ng selebrasyon. Pagkamat may pangako si Marco na hindi na siya muling sasaktan, hindi maiwasan ni Lila ang mga alalahaning bumabagabag sa kanya mula sa mga nakaraan nilang alitan. Pagpasok nila sa bahay, sinalubong sila ng magiliw na pamilya ni Marco. Nagpapalitan sila ng pagbati at kwentuhan, ngunit nanatiling tahimik si Lila. Pakiramdam niya ay tila isa pa rin siyang tagalabas sa kabila ng mga ngiti at pagbati ng mga tao. Habang apala ang lahat sa pagdiriwang, biglang lumapit ang ina ni Marco na may kasamang magandang babae. Marco, Nika's here. Nakakahiya naman kung hindi mo siya kakausapin, di ba? Miss na miss ka na niya. Sabi ng ina ni Marco na halatang masayang-masaya sa pagdating ng bisita. Hindi pa nakakasagot si Marco na biglang sumigaw si Nika. Oh, hi Marco! I miss you! Agad itong tumakbo at niyakap si Marco na mahigpit. Hindi man lang pinansin si Lila na nakatayo lang sa gilid. Pakiramdam ni Lila ay bumagsak ang lahat ng inaasahan niya. Kahit anong pilit niyang ipaliwanag sa sarili, wala naman sigurong masama. Hindi niya maiwasang makaramdam ng selos. Napayuko siya at nagsabi, Excuse me, pupunta lang ako sa restroom. Habang nakasandal sa pintuan, pilit pinipigilan ni Lila ang muling pagpatak ng luha. Bakit ganito lagi? Akala ko ba tapos na ang ganito? Tanong niya sa sarili. Maya-maya tumunog ang kanyang telepono. May mensahe mula kay Marco. Lila, okay ka lang? Please, bumalik ka na. Sorry. Naguguluhan si Lila. Ano na naman to plano niya? Bulong niya sa sarili, ngunit nagpa siya siyang manatili pa ng ilang minuto sa restroom. Habang nag-iisip si Lila, abala naman si Marco at ang kanyang ina sa kanilang lihim na plano. Tumayo si Marco sa gitna ng sala, tumikim at tinawag ang atensyon ng lahat. Excuse me, everyone. May gusto lang ako sabihin. Panimula niya. Nagkatinginan ang mga ito at maging si Lila na nagpa siya nang bumalik mula sa restroom ay nagulat. Tumayo siya sa gilid na pintuan, hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Unang-una, gusto kong pasalamatan ang lahat ng nandito ngayon para sa kaarawan ng aking ama. Pero higit pa roon, gusto ko rin sanang gamitin ang pagkakataong ito para ipakita sa inyong lahat ang isang mahalagang bahagi ng buhay ko. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Lila at hinila ito papunta sa gitna ng sala. Halatang nagulat si Lila, ngunit hindi siya nakatanggi. Lahat kayo, kilala niyo na siguro si Lila bilang kaibigan ko. Pero gusto kong linawin sa inyong lahat na hindi lang siya kaibigan. Siya ang babaeng mahal ko. At kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging masaya ang buhay ko ngayon. Nagulat ang mga bisita.
Ngunit karamihan sa kanila ay ngumiti at nagpalakpakan. Ang ina ni Marco ay ngumiti rin at tumango. Tila sinasang-ayunan ang ginawa ng anak. Lila, Sabi ni Marco, tumingin ng diretso sa mga mata nito. alam kong marami tayong pinagdaanan at hindi naging madali iyon. Pero gusto kong malaman mo na ikaw lang ang babaeng mahalaga sa akin. Wala nang iba. Napaiyak si Lila sa sinabi ni Marco. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay inamin nito sa harap ng lahat kung gaano siya kahalaga. Habang nakaluhod si Marco sa harapan ni Lila, ramdam ang tensyon sa paligid. Nakatingin ang lahat at tila tumigil ang oras habang hinihintay ng mga tao ang reaksyon ni Lila. Sa kabila ng kaba, hindi maitago ni Lila ang gulat sa muka. Nakatitig siya kay Marco. Nahawak ang maliit na kahon na naglalaman ng singsing. Biglang lumapit si Nika. Tila naiinis pero nakangiti. May hawak siyang papel na tila isang listahan at pabilong nagsalita. Tinamay niyo pa ako ni tita sa kalokohan niyo? Akala mo ba madaling itago sa akin ang plano niyo? Nagkatingin na si Lila at Marco. Pareho naguguluhan sa drama ni Nika. Maya-maya iniabot nito ang singsing kay Marco. O ito, isuot mo na kay Lila at pakasakaling ko pa kayong dalawa. Tsaka for your information Lila, childhood friends kami ni Marco. Pero teka lang ha, hindi ko siya agawin sa'yo. Dahil una sa lahat, hindi ko siya type. Ew! Napangiti si Lila sa sinabi ni Nika, pero may halong pag-aalinlangan pa rin sa kanyang puso. Nika, seryoso ka ba? Bakit parang ang gulo-gulo niyo? Tanong niya, pilit pinipigilan ang pagngiti. Tumawa si Marco at tumayo saglit upang yakapin si Nika na mahigpit. Salamat Nika. Alam kong maaasahan kita sa lahat ng bagay. Bitawan mo na ako Marco. Akala mo ang cute mo ha? Sagot ni Nika habang nagtatawanan ang mga tao sa paligid. Biglang nagkaroon ng pagbabago sa ambience sa paligid. Napansin ni Lila ang sunod-sunod na pagpasok ng mga bata na may hawak na mga bulaklak. Sa likod nila isang banner na nakatupi pa. Habang papalapit ang mga bata, dahan-dahan nilang binuksan ang banner at doon tumampad ang malaking mensahe. Will you marry me? Halos hindi makapaniwala si Lila. Napatakip siya ng kamay sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay agad na naputo ng luha. Lumingon siya kay Marco na nakaluhod pa rin. Hawak ang singsing na tila nag-aantay ng sagot. Lila, Panimula ni Marco. alam kong hindi naging madali para sa atin ang lahat. Marami tayong pinagdaanan, mga tampuhan, selusan at pagkukulang. Pero isang bagay ang sigurado ako. Mahal kita, higit sa kahit anong bagay. Hindi ko kayang isipin ang buhay ko kung wala ka. Kaya ngayon, sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa atin, gusto kong itanong sa iyo. Tila natigil ang mundo para kay Lila. Ang puso niya ay tumitibok na mabilis at pakiramdam niya may uhulog siya anumang oras. Will you marry me? Tanong ni Marco, punong-puno ng emosyon ang kanyang boses. Pinunasan ni Lila ang kanyang luha. Tumingin kay Marto at sumagot ng pabulong. Yes. Ngunit tila hindi sapat yun para ipahayag ang nararamdaman niya. Kaya tumawa siya ng bahagya at sinabing mas malakas. Yes, I will marry you. Nagtayuan ang mga tao sa paligid at nagpalakpakan. May mga nagsisigawan pa ng woohoo! Habang ilan ay nagpipigil ng kanilang mga luha. Tumayo si Marco, mabilis na isinuot ang singsing sa daliri ni Lila at saka siya niyakap na mahigpit. Salamat Lila. Bulong ni Marco habang nasa yakap niya ang babae. Salamat at binigyan mo ko ng pagkakataong patunayan kong gaano kita kamahal. Humagulhol si Lila sa balikat ni Marco. Ngunit hindi niya mapigilang ngumiti sa kabila ng kanyang luha. Ikaw talaga Marco? Hindi mo man lang sinabi sa akin na may ganito kang plano. Akala ko. Akala mo hindi na kita pipiliin? Pero ni Marco, hinahaplos ang buhok ni Lila. Lila, ikaw lang ang gusto ko. Ikaw ang pipiliin ko, araw-araw, habang buhay.
Ang gabi ay napuno ng kasiyahan. Ang mga tao ay nagtipon upang batiin ang dalawa at maging ang pamilya ni Marco ay tila naging mas bukas na tanggapin si Lila. Sa gitna ng kasiyahan muling lumapit si Nika at pabirong binulungan si Lila. Sabi ko naman sa iyo, hindi ako kalaban. Pero teka, kailangan ko nang maghanap ng love life ko. Sa sobrang cheesy nyo, baka mahawa pa ako. Tumawa si Lila at niyakap si Nika. Salamat Nika. Pasensya na sa mga naging hinala ko noon. Okay lang girl, masaya ako para sa inyo. Sagot ni Nika bago bumalik sa party. Habang magkahawak kamay sina Marco at Lila, tumingin si Marco sa mga mata ni Lila at sinabing, Simula ngayon, hindi na kita pipitawan. Walang label noon, pero ngayon, ikaw na ang magiging asawa ko. Ngumiti si Lila at tumango. Sa gabing iyon, sinimulan nila ang panibagong yugto ng kanilang buhay, puno ng pagmamahalan at pangakong hindi na muling masisira. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam! Alright mga kakulay, thank you all so much for listening. I hope you enjoyed the story. Oh, nagustuhan niyo ba itong video background? I took this video earlier at the back of our house. Nag-snow kasi at ang ganda tingnan. So, I took a 5-minute video and I use it here. Ang ganda, right? But very cold lang. Alright. Thank you to our writer, Jen Mariel Barrientos. Rearranged and edited by yours truly. Thank you to our narrator, Miss Crisel. This is Ethel McMenamin saying, Bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.